Talaga pong napahiya dito itong si Lorraine Badoy at si Calvo, yung kapartner ni Badoy. Madalas kasing sabihin ng mga yan na sila daw ay natalo dahil sa technicality. May paliwanag yung mga yan na kung ay hindi sila nabigyan ng pagkakataon para magpresenta ng kanilang mga witnesses. At ang desisyon daw ng husgado ay binase lang doon sa ipresenta naman ni Atom Araulio. Siguro kung walang merits yung mga pinesenta na yon, hindi naman mag-a-arrive sa ganitong desisyon. Katulad ng sinabi po na itong Secretary General ng National Union of People's Lawyer, National Capital Region ito, okay, made it clear that broadcaster Atom Araulio won his red tagging case against Lorraine Badoy and Jeffrey Celis based on merits. So, hindi dahil na technical, nagkaroon ng technicality issue on the side of Badoy and Ka-Eri. Yun kasi yung kanilang ipinangangalandakan. Ang katanungan ng mga kababayan natin, ano na po, nasaan na kaya etong si Badoy at si Ka-Eri or si Eri? Si Calvo, nakabayad na daw ba ng 2 million? Alam niyo po, hindi yan importante kay Atom Araulio. Ang importante kasi dito, yung natuldukan. Yung nagkaroon ng linaw ang lahat na hindi pwedeng or may limitasyon tayo kung paano natin i-label ang isang tao. At red tagging, yung mga ganitong klaseng panliretag, ay siguradong makaka-apekto sa buhay ng mga nire-red tag. Talamak etong dalawang ito, si Badoy at si Calvo. Alam natin yan. So ngayon, ang nakikita natin sa social media tungkol sa mga natalo sa kasong ito, syempre magmamarunong yan. Marami yang kung ano-anong palusot. Dahil ang ginagawa nila ngayon ay kinokontrol yung matinding damage na nangyayari sa kanila. Yan po ang problema. Yan po ang malaking problema ng mga katulad ni Badoy at ni Calvo. May hangganan talaga ang lahat. Mantakin mo pag narinig niyo yung pangalang Badoy at Calvo, ano ba tumatatak sa isipan ng mga kababayan natin? Diba red tagger? Diba fake news peddler? Diba associated sa SNNI na isang peking network ko, no? Masaklap yan. Yan ba ang gusto niyong maiwan na tatak nyo dito sa mundo? Nako, masaklap.